dito sa Dahig kasi hindi po ito binabalita sa mainstream media. Salamat po. Bigyan po natin ng kaunting atensyon po ng ating spokes ng bayan, Attorney Harry Roque. Salamat din. Maraming salamat dun sa mga nag-organize sa pagtitipon natin. Alam nyo, nakakapilan na natin ang Sabat ng Gloria, sinasabi ng mga matanda, wala tayong dapat ginagawa dahil hindi pa nabubuhay muli si Cristo. Alam nyo po, yung mga pangyayari sa ating bayan ngayon, talagang Sabat ng Gloria. Wala po talagang tumatayong leader sa ating bayan dahil ang totoo po, yung leader na ating inalal 3 taon ang nakalipas, napudol tayong lahat. At dahil po dyan, talagang parang tayo ay nasa Sabado de Gloria. Na lumabas na po yung pag-aaral ng SWS, mahigit pa po sa kalahati ng mga Pilipino na tutulog. Noong Disyembre po ng 2024, sa ilalim din po ni Marcos Jr., pinakamatindi po yung self-rated poverty na umabot ng 62%. Ang kriminalidad po ay bumalik na. Lantaran na po ang kidnapping. Ang mga mayayaman na mga Chino sa Pilipinas ngayon hindi na lumalabas ng bahay sa takot nila na makidnap. Wala na pong naglalakad sa gabi dahil natatakot na po sila na sila magiging susunod na biktima ng kriminalidad. Balik po ang problema ng droga. Dahil marami pong nag-iisip na hanggang ngayon, yung pinakamataas na opisyales sa pinagdududahan na nagdodroga ay ayaw magpa-heropolical test para mapasinungalingan. Tayo po ngayon ay parang nasa perpetual Sabado de Gloria bilang isang bansa. Pero naniniwala naman ako sa pangako ng ating may kapal na matapos ang Good Friday, matapos ang Sabado de Gloria, darating din ang bukas, ang Pasko ng pagkabuhay. Kung paano po yung ating mga ninuno ay ginamit ang kwento ng paghihirap ni Cristo kahapon, Good Friday, para maging basihan. Sila po ay tumayo at lumaban laban sa mga Espanyol. Ito po ay ayon sa kag-aaral ng isang historian na si Dr. Ileto sa Pasyon at Revolusyon. Siguro po, ang mga pangyayari ngayon sa Pilipinas ay magpapaalala rin sa atin doon sa pagdurusa ni Cristo. At yung pangako na magkakaroon din tayo ng Pasko na pagkabuhay. Matatapos din po ang pagkagutom sa Pilipinas. May babalik po yung paa. Matatapos na naman ang problema sa kriminalidad. At darating po ang panahon, pananagutin natin lahat ng mga buwaya na pinagsamantalahan ang kaban ng bayan. Huwag lang po tayo mawala ng pananampalataya sa may kapal. Magdasal po tayo para sa ating bayan. Pagdasal po natin si Tatay Digong. Ano pong mabuting nangyari sa karanasan ni Tatay Digong na dinala rito para husgahan ng mga dayuhan? Uulitin ko po, paulit-ulit ko ng sinabi, kung meron na ayaw pong mangyari ang Tatay Digong, yan po ay mahusgahan siya ng mga dayuhan sa ibang bayan at hindi sa ating bayan.